Welcome back to this channel. Kung napapansin mo, pag pupunta ka ngayon sa mga shopping center dito sa atin sa Australia, marami kang nakikitang mga ads, no? Mga naka-paskel na poster, mga nakasulat sa pinto ng mga shopping centers, no? Yung tinatawag nating end of financial year na sale. Maring inaantay mo rin ito, ano? Nag-aantay tayo ng discount. Paborito natin yan, di ba? O maring nagpaplano ka rin bumili dahil related sa trabaho mo. Naisip mo na pag-claim mo rin ito as a deductible expense at ihahabol natin itong financial year natin na 2023-2024, di ba? Ang bibili natin bago mag-June 30. Dahil pag umabot na ng July 1, it will applicable sa next financial year na yung 2024 to 2025 na. So, bibili na natin bago mag-June 30. So, kung ikaw ito, tinatanong mo sa sarili mo. Kasi ang daming noise kasi, di ba, no? Advertisement, hindi naman sila accountant, di ba? Sinasabi nila, claimable ba? Hindi. Refundable ba lahat? Di ba? Ang daming noise na naririnig natin, no? So, explain ko siya, no? So, kung interesado ka rito at ikaw ito na nagpaplano mamili at i-claim mo siya sa TAC, panoorin mo itong video na ito, ano? Ang title nito is End of Financial Year Spending and Impact on Tax Claims. Ako si Rom, a licensed financial advisor, an accountant, and at the same time, I'm also a tax agent, no? Dito sa Australia. Ang sale na ito, nakita ko lang problema dito is yung misconstrued messaging. Lagi nilang sinasabi na, yes, maring correct na you can claim this one as a deduction, no? Lalo na kung work-related. Kung hindi siya related sa work mo, you cannot claim that, no? So, assume natin na related talaga sa work mo. It's a valid claim, no? Ang binabanggit nila na it's a dollar per dollar na, no, na refund. Like, for example, you spend 300, ma-refund mo rin is 300 then ihabol mo siya ayun June 14, ano? Ihabol mo siya before June 30, may naiiwan kang $300. Assuming na you are a nurse, no? Bibili ka non-slip shoes, 300 ang cost niya. Ihabol mong bilhin, na-assume mo na, ay, makiklaim ko naman sa deduction, na re-refund naman niya sa tax na 300 din. Hindi siya 300, ano? Ang makukuha mo, ang makiklaim back mo, it's not a dollar per dollar. The 300 na ni-spend mo is makiklaim mo lang siya as a deduction, no? Pag deduction siya, it will reduce your taxable income. So, assuming, ulit, nurse ka, no, 80,000 ang income mo, taxable income, tax payable mo dyan is 18,067. Assuming ka nag-spend ka ng 300 sa non-slip shoes mo, no, na kinlaim mo as deductible expense, itatax ka instead na 80,000, kundi 79,700 lang. So, magiging tax payable mo is 17,963.5. So, anong effect na ito, no? Dahil nag-spend ka ng 300, parang nagkaroon ka, nabawasan ng tax na babayaran mo or magkakaroon ka ng refund na $103.50. So, nabanggit ko kanina, hindi siya dollar per dollar expense and refund, ano? So, sa 300 na ginastos mo, 103.5 lang ang makiklaim mo na refund doon sa ginastos mo, ano, dahil nga ginamit lang natin ang 300 as a deductible expense. Karamihan din naman sa atin inaantay itong end of financial year sa pagbili ng laptop. Very common ito, no? Laptop, ginagamit din naman natin kasi sa trabaho, di paminsan-minsan, no? May private, may ginagamit din natin sa pag-research, gawa ng report, pag-check natin mga schedule. Assuming na bumili ka rin ng 3,000 na laptop, no? Hinabol mo na naman ang end of financial year para ma-claim mo siya sa pag-launch natin ngayong July to October, no? So, wag na natin siyang paabutin ulit ng next financial year dahil sa makiklaim mo siya the following year. So, 3,000 ulit ang laptop na bibilin mo. At maaari na-assume mo rin na 3,000 ang makiklaim back mo pag pagawa mo ng tax return ngayong July, no, sa iyong accountant. Hindi rin siya ganoon, ano? The 3,000 kasi it's more than 300 ang expense mo, i-apportion siya, no? I-apportion siya. 2 years ang lifespan ng laptop. Ibig sabihin, dinidepreciate naming mga accountant yan. So, ibig sabihin, kung bumili ka ngayong araw, this financial year, bago mag-end ng financial year, 17 days pa, parang ginamit mo lang yung laptop ng 17 days. So, ibig sabihin, 17 days lang makiklaim mo as deduction. Assuming na nurse ka rin, ano, hindi ka naman oras-oras na sa laptop mo, di ba? Maaring ang accountant mo ay i-apportion itong expense mo. Isi-separate niya yung privately used and then yung business related or yung work related mo na use ng laptop. So, ibig sabihin,
kung sinabi ng accountant na o tax agent na maaaring ginagamit mo lang siya paminsan-minsan, like for checking schedule, reports, so maaaring sabihin ng tax agent or accountant mo na 20% work-related, 80% private. Yung work-related lang ang makiklaim mo. So, ibig sabihin, bumili ka ng 3,000 ngayong araw, 17 days mo lang siya magagamit because of tapos ng financial year, 20% lang siya. Ang effect nun, based on my calculation, is $28 lang ang makiklaim mo na deduction this financial year. So, yung 2023-2024 natin na financial year. Sa $28 na yun, assuming na 80,000 ulit ang salary mo, ang makiklaim mo lang na refund for the 3,000 expense this financial year is only $9.66 lang. So, kung ikaw ito, nahabulin ang end of financial year at gagastos ka ng yung nakatago mong 3,000 dyan, o ang problema pa rin, uutangin mo siya. Ano na-assume mo, 3 weeks after, napapagawa ka gan ng tax kasi babalik na naman yung 3,000. Hindi yun mangyayari. You will get frustrated, no? Kasi hindi siya ganon. So, sa 3,000 na ginastos mo ngayong araw for that laptop, $9.66 lang ang babalik sa'yo. So, kung may iba pa kayong katanungan about tax, no, you can comment below. At kung interesado ka sa mga topic na ganito, hit like and subscribe dahil every week gumagawa ako ng video na kagaya nito. Kung may kaibigan ka naman, kakilala o maaaring ka-opisina na sa tingin mo is matutulungan ng video na ito, i-share mo ito sa kanya at magkita-kita ulit tayo next